Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Wish. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Noong unang panahon, may isang binata na nagngangalang Magnifico na naniniwalang walang mas mahalaga pa kaysa sa isang hiling. Hindi basta-bastang hiling, at ito ang dapat na tumutulak sa iyong puso at nagpapakita sa iyo kung sino ka. Ngunit naunawaan din ng lalaki kung gaano kaimposibleng matupad ang hiling na iyon at kung gaano kadaling masira ang mga pangarap. Sa makatuwid, nagtakda siyang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Siya ay nag-aral ng mahika ng mundo ng walang pahinga at naging isang makapangyarihang witch na nagawang protektahan ang anumang hiling na ibinigay sa kanya mula sa pinsala o sakit, ang mabuti at ang mga karapat-dapat na hiling ay maibibigay niya. Hindi alam ng witch kung gusto ng mundo ang kanyang regalo. Ngunit natagpuan nila ng kanyang tapat na asawang si Amaya ang pinakaperpektong isla sa kailaliman ng Mediterranean Sea. Doon sila nagtayo ng isang kaharian na tinatawag na lungsod ng Rosas na walang katulad kung saan sinuman, anumang pamilya, saan man sila nanggaling, sila ay malugod na tinatanggap. At sa kanilang kagalakan, ang mga tao ay dumating doon at nanirahan doon. Ibinigay nila ang kanilang mga kahilingan sa hari upang protektahan ito at umaasa na ang kanilang mga hiling ay matutupad balang araw. Ang isa sa kanila ay si Osha, isang 17 taong gulang na batang babae na talagang nagmamahal sa lahat ng mga tao sa kaharian. Ngayon ang ika-100 kaarawan ng kanyang lolo na si Saba. Nagkataon namang nagpatawag ng wish ceremony ang Haring Magnifico ngayon at naniniwala si Osha na si Saba ang magiging maswerteng mapipili ngayon na matutupad ang hiling. Humingi ng tulong ang nanay ni Osha sa paggawa ng birthday cake ngunit tila nagmamadali siya. Nagdahilan si Osha at nagmamadaling gawin ang kanyang regular na trabaho sa paggabay sa mga turista. Dinala niya sila sa buong bayan at kumakanta ng isang awit para sabihin sa kanila kung gaano kaganda at espesyal ang lungsod ng Rosas. Ipinaliwanag din niya ang seremonya ng pagnanais na ginaganap bawat buwan at isang maswerteng tao ang nabibigyan ng pagkakataon na matupad ang kanyang hiling. Higit pa rito, ang bawat taong mag-edad ng 18 taong gulang ay nagbibigay ng kanyang kahilingan sa hari at iniingatan niya ito. Pagkatapos nito, ang may-ari ng hiling ay nakalimutan ang tungkol dito at maaaring magpatuloy na mabuhay ng walang anumang pagsisisi o pagkabigo. Pagkatapos ng paglilibot, nagmamadaling pumunta si Osha sa palasyo para makilala ang matalik niyang kaibigan na si Dahlia. Nagtatrabaho siya bilang panadero doon kasama ang iba pang mga kasamahan. Sinabi nga niya kay Osha na ngayon ang interview para sa posisyon ng King's Apprentice, at humingi siya ng best wishes para matanggap siya. Napagbibigyan din ang apprentice ng kanilang mga hiling ngunit ang unang prioridad ni Osha ay ang pagbigyan ng hiling ni Saba kung pumasa siya sa interview. Malapit na rin siyang mag-18 at iniisip kung paano siya mabubuhay pagkatapos makalimutan ang iyong ninanais sa buhay. Nagbigay din ng hiling ang kaibigan niyang si Simon ngunit mula noon ay medyo naging kakaiba na siya. Pakiramdam ni Simon ay wala na siyang layunin sa kanyang buhay. Biglang dumating ang Reyna at sinabi kay Osha na oras na niya para sa interview. Pinayuhan siya ng Reyna na makinig ng mabuti sa lahat ng sasabihin ng hari at huwag mag-asam ng mataas na pag-asa dahil tinanggihan ni Magnifico ang lahat ng mga naunang kandidato. Gayunpaman, ang Reyna Amaya ay naniniwala sa kanya dahil pinapakita ni Osha ang tunay na pagmamahal sa kanyang kaharian. Pagkapasok sa study room, pinagmasdan ni Osha ang napakagandang palamuti ngunit ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang misteryosong spellbook na nakalagay sa isang glass cage. Biglang dumating si Magnifico at pinayuhan si Osha na lumayo sa spellbook dahil naglalaman ito ng mga ipinagbabawal na magic technique. Pagkatapos, sinimulan niya ang pakikipanayam at tinanong siya kung bakit gusto niyang maging apprentice. Sinabi ni Osha na ang kanyang kahinaan ay masyado siyang nagmamalasakit ngunit bukod doon ay mabilis siyang matuto, masipag at flexible. Ipinakita rin niya ang ilan sa kanyang mga guhit na natutunan niya sa kanyang ama. Siya ay isang mahusay na pilosopo at madalas makipag-usap tungkol sa mga bituin. Si Osha ay kasama niyang umaakyat ng mga puno para makita ang mga bituin at dati niyang sinasabi na ang mga bituin ay nandyan upang gabayan tayo, at magbigay ng inspirasyon sa atin at magpapaalala sa atin na maniwala sa posibilidad. Sa kasamaang palad, namatay siya noong 12 pa lang si Osha. Nalungkot si Magnifico nang marinig iyon. Ipinaalala nito sa kanya ang panahon na ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga lupain ay winasak ng mga sakim na magnanakaw. Kaya naman natuto siya ng mahika at ginawa niyang ligtas na lugar ang kahariang ito para sa mga tao. Inspired talaga si Osha sa kanya at gustong magtrabaho sa tabi niya.
Gusto rin ni Magnifico ang hilig ng dalaga at iniimbitahan siyang makakita ng napaka-espesyal na lugar. Doon niya itinatago ang lahat ng kagustuhan sa buhay ng mga mamamayan. Nakalok sila sa loob ng Magic Globe at lumulutang malapit sa kisame. Naisip ni Asha na ang mga kagustuhang ito ay mga ideya lamang ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang mga ito ay bahagi ng buhay ng lahat, at ang pinakamagandang bahagi. Iyon ang dahilan kung bakit inialay ng hari ang kanyang buhay upang protektahan ang mga kagustuhan. Sa mga globo na ito, napansin ni Asha ang hiling ni Saba na tumugtog ng kanyang paboritong instrumento sa publiko. Tinanong niya kung maaari itong ibigay ngayon dahil si Saba ay matanda na at maaaring hindi na makapaghintay pa. Ngunit sinabi ng hari na ang hiling ni Saba ay mapanganib at malabo. Hindi siya basta-basta makapagbibigay ng anumang hiling dahil hindi sapat ang edad ng 18 taong gulang upang maunawaan ang kahihinatnan ng kanyang mga pagnanais. Sa madaling salita, karamihan sa mga hiling ay hindi kailanman sinadyang ibigay. Nagulat si Asha nang marinig ito at hiniling sa hari na ibalik ang mga hindi ipinagkaloob na kahilingan, upang subukan ng mga tao na ipagpatuloy iyon ng mag-isa. Ngunit naniniwala ang hari na mas mabuting kalimutan ng mga tao ang kanilang mga kagustuhan dahil hindi na nila ito kailangang alalahanin pa. Ngunit naunawaan ni Asha na ang mga tao ay hindi alam na pinipili nilang kalimutan ang pinakamagandang bahagi ng kanilang sarili, at hindi nila malalaman kung ano ang nawawala sa kanilang buhay. Ang hari ay hindi nakinig sa kanya at nagpapatuloy upang isagawa ang seremonya ng hiling. Kasama rin si Saba sa karamihan at umaasa na mapagbibigyan ang kanyang hiling ngunit pinili ni Magnifico ang ibang tao. Bago makaalis si Asha, sinabi sa kanya ng hari na hinding-hindi matutupad ang hiling ng kanyang lolo at ina. Na-trauma si Asha sa pahayag na ito at hindi niya maisip kung ano ang gagawin. Ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin sa kanyang pamilya at gustong ipaalala kay Saba ang kanyang nais ngunit tumanggi itong marinig iyon. Ang lahat ay nabulag sa maliwanag na kabaitan ng hari at lubos na nagtitiwala sa kanya. Tumakbo si Asha palayo sa kanyang bahay at sinubukang makahanap ng kapayapaan sa kagubatan. Pakiramdam niya, responsibilidad niyang sabihin sa lahat ang totoo ngunit karamihan sa kanila ay hindi maniniwala sa kanya. Sa kawalan ng kakayahan, tumingin siya sa langit at humiling na magkaroon ng higit pa para sa kanila kaysa dito. Biglang may bumagsak mula sa langit at nagdulot ng paglabas ng napakalaking liwanag. Ipinapalagay ng lahat ng mga mamamayan na ito ay isang magic trick na ginawa ni Magnifico. Hinangaan ni Reyna Amaya ang kanyang asawa ngunit tumanggi ito na siya ang gumawa nito. Anuman ito, tiyak na may kakaibang epekto ito sa mga kahilingan ng tao. Samantala, nararamdaman din ni Asha ang kakaibang sensasyon sa buong katawan. Biglang nakita niya ang kanyang kambing na si Valentino na hinahabol ang isang nagliliwanag na bagay, at tila isang maliit na bituin na nabuhay. Nagwiwisik ito ng kinang sa lahat ng dako at nag-iiwan ng mahiwagang epekto sa buong kagubatan. Nang hinawakan ng bituin si Valentino, himalang nagsimula siyang magsalita. Hindi makapaniwala si Asha sa kanyang nakikita at puno ng katanungan ang kanyang isip. Ang unang tanong ay kung paano niya nagawang kumonekta sa isang bituin sa buong kalangitan. Pinapayuhan ng ibang mga hayop sa kagubatan si Asha na huminahon at sabihin sa kanya na lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumitingin sa langit para sa mga sagot tulad ng ginagawa niya. Pagkatapos ay nagsimula silang kumanta ng isang awit upang ipaliwanag ang pinagmulan ng sansinukob. Sa madaling salita, lahat sila ay mga bituin. Sobrang na-overwhelm si Asha nang malaman niyang totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang ama, ang mga ito ay konektado sa mga bituin. Sinabi ni Asha ang lahat tungkol sa mga hiling na nakuha ni Magnifico, at gusto ni Asha na ibalik ang mga hiling iyon sa may-ari nito. Iminumungkahi ng bituin na dapat nilang palihim na pakawalan ang lahat ng mga hiling, dahil hindi ito pagmamay-ari ni Magnifico, ngunit kailangan nila ng magandang plano. Samantala, nababaliw na si Magnifico matapos malaman na may isa pang salamangkero sa kaharian bukod sa kanya. Nagsimula siyang maghanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili at inilabas ang ipinagbabawal na magic book upang maghanap ng isang malakas na spell. Nag-alala si Reyna Amaya para sa kanya at pinayuhan siyang huwag gamitin ito. Ang kanyang kasalukuyang mga magic spells at ang pagmamahal ng kanyang mga tao para sa kanya ay sapat na upang protektahan ang kaharian. Huminahon si Magnifico at ibinalik ang libro, at pagkatapos ay nagsimula siyang maghanda para makipag-usap sa kanyang mga tao tungkol sa kamakailang insidente. Habang abala ang hari, nagpasya si Asha na palihim na pumasok sa silid ng pag-aaral sa palasyo ngunit kailangan niya ng isang lihim na daan patungo doon. Ikinulong ni Asha si Valentino at ang bituin sa kamalig at pumunta upang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan.
Nagsimula silang magtanong ng napakaraming tanong kaya sinabi ni Asha sa kanila ang buong katotohanan. Natatakot silang sumalungat sa hari ngunit sa huli ay pumayag silang manahimik na lang. Si Dahlia ay nagpapakita ng isang lihim na elevator na ginagamit upang maghatid ng pagkain sa hari. Ginamit ito ni Asha para umakyat sa study room at nagsimulang maghanap ng wishball ng kanyang lolo at ina. Samantala, kinausap ng Haring Magnifico ang kanyang mga tao at ibinunyag na ang pangyayaring nangyari kagabi ay hindi niya ginawa. Ito ay isang ipinagbabawal na uri ng mahika na ginagawa ng isang taksil na nagtatago sa kaharian. Hinihiling ni Magnifico sa lahat na bigyan siya ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paghuli sa taksil upang siya ay maparusahan ng mabigat. Hindi ibinunyag ng mga kaibigan ni Asha ang sekreto ngunit nagsimulang magtanong si Dahlia ng ilang mga katanungan upang makagambala sa hari. Gusto niyang kumuha ng oras para kay Asha. Gayunpaman, ang kanyang mga tanong ay nag-trigger sa ibang mga mamamayan at nagsimula silang magtanong kung bakit hindi ginagamit ng hari ang kanyang mahika, upang mahuli ang taksil at maibigay ang kanilang mga hiling, at nag-aalala sila sa panganib at baka masira. Walang maayos na naisagot ang hari kaya nag-iisip siya ng perpektong plano, kaya inanunsyo niya na ang sinumang makakakita sa taksil ay maibibigay ang kanyang hiling at mga pagnanais, at kung sino ang tutulong sa taksil, ang kanilang mga hiling ay hindi kailanman maibibigay. Natahimik ang lahat pagkatapos marinig ito at nagsimulang maghanap sa taksil. Ang hari ay bumalik sa kanyang silid na galit dahil hindi niya akalain na ang kanyang mga tao ay maglalakas loob na tanungin siya. Binigyan niya sila ng ligtas na tirahan at nagbibigay din ng ilang kahilingan. Naniniwala ang hari na sapat na ito para sa kaharian at dapat silang magpasalamat sa kanya. Inilabas niya ang ipinagbabawal na magic book at nakahanap ng isang spell para makuha ang bituin sa isang staff na gagawin siyang pinakamakapangyarihan. Habang abala siya, lumabas si Asha dala ang wishball ng kanyang lolo. Nagmamadali siyang umuwi at binigay ang wishball kay Saba. Mas gumaan ang pakiramdam niya matapos mabawi ang kanyang hiling at pinagsisisihan niyang ibinigay ito sa hari. Napakasimple at dalisay na makakamit ni Saba ang pangarap ng mag-isa kung hindi ito naibigay. Nangako si Asha sa kanyang ina na kukunin din niya at ibabalik ang kanyang hiling. Ngunit hindi yun magiging posible dahil dumating na ang hari at ang mga maharlikang gwardya upang arestuhin siya. Ipinakita ni Magnifico kay Asha ang wishball ng kanyang ina at walang awang dinurog ito. Hindi sinasadyang nalaman ni Magnifico na ang pagdurog sa mga hiling ay makapagbibigay sa kanya ng lakas, dahil dito hindi na niya paprotektahan ang mga ito. Sa tulong ng bituin, tumakas si Asha kasama ang kanyang pamilya at sumakay ng bangka patungo sa ibang isla. Sa daan, napagtanto niya na hindi pa natatapos ang kanyang layunin. Siya na ngayon ang may pananagutan sa pagpapalaya ng lahat ng mga hiling mula sa palasyo. Sinabihan ni Asha ang kanyang pamilya na magtago sa isang ligtas na lugar habang lumalangoy siya pabalik sa palasyo. Tinipon muli ng hari ang mga tao at ipinahayag na si Simon ang nagsabi tungkol kay Asha. Natupad ang kanyang hiling na maging Royal Knight ngunit ginawa ito ng hari sa pamamagitan ng dark magic na nagpawala sa isip ni Simon. Ngayon lang siya naging alipin ng hari, walang oras si Asha para malungkot sa panloloko sa kanya ng kaibigan dahil kailangan niyang iligtas ang kaharian. Gumamit siya ng nagsasalitang daga para magpadala ng mensahe sa reyna at humiling ng tulong sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan at lahat sila ay sumang-ayon na tulungan siyang muli. Lumapit din doon ang reyna at ipinagtapat na nabulag siya sa pag-ibig kay Magnifico. Isa talaga siyang makasarili na tao na walang ibang iniisip maliban sa sarili niya. Sinabi ng reyna sa hari na nakita si Asha sa kagubatan kaya agad na sumugod doon ang hari. Samantala, hinila ng reyna at ng mga kaibigan ni Asha ang kisame para ilabas ang wishball. Matapos makarating sa gitna ng kagubatan, napagtanto ni Asha na ang haring kasunod niya ay si Simon na nakabalat kayo sa pamamagitan ng mahika habang ang tunay na hari ay nasa palasyo. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para makuha ang lahat ng wishballs at ang bituin. Hindi na siya natatakot na ipakita ang kanyang tunay na mukha sa publiko at itinali ang lahat ng mga mamamayan sa lupa. Nagmamadali si Asha upang pigilan si Magnifico ngunit hindi niya kayang labanan ang malakas na dark magic. Sa kanyang natitirang lakas, umawit si Asha tulad ng awit niya sa kagubatan. Ang lahat ng mga mamamayan ay umaawit kasama niya at ang kanilang pagkakaisa ay lumilikha ng isang mahiwagang epekto. Ang bituin ay lumabas mula sa tungkod at hinigop ang masamang hari sa loob nito. Ang lahat ng mga wishball ay nakalaya na at bumalik sa kanilang mga may-ari. Kinukuha ng reyna ang kaharian at tinutulungan ng mga tao na ituloy ang kanilang mga kagustuhan ng mag-isa.
Kailangang bumalik ngayon ang star ngunit gustong magbigay ng espesyal na regalo kay Asha para sa kanyang ginawa. Ito ay isang magic stick na maaaring gamitin upang pagbigyan ng mga kagustuhan ng mga tao. Hindi lahat ng hiling ay natutupad pero patuloy pa rin tayong nagnanais dahil iyon ang bumubuhay sa atin at nag-uudyok sa atin na sumulong. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.